Okay, pauwi tayo. Samahan nyo lang ako. Mr. Longbam. Nakita pa natin si Mr. Longbam, pero hindi ako sure kung siya yun. Hindi pala masyadong matangkad si Longbam. Kala ko matangkad yun. Dami niyang basher. Ang bagong meta ng basketball. Dami niyang basher, pero kahit ano sabihin nila, professional basketball player na yun si Mr. Longbam. Kasi pro na yung lalaroan nyo. Kahit anumang dahilan kung bakit siya nakuha doon, or sabihin nila publicity lang, kahit na pro league pa din yun. Pero totoo naman, tingin ko ano lang yun, ano lang din yun, publicity. Tsaka man pumutok naman sa social media. Sumikat naman lalo na yung tinitira siya, binibigyan siya ng binibigyan. Tsaka hindi siya nagpapatalo, gumaganti rin siya. Tsaka sumikat siya sa social media kahit ganun-ganun lang nagagawa niya social media, di ba? Hindi naman basta-basta pa rin yun. Pero nakakuha siya ng attention. Tsaka may shooting naman talaga Hindi ko lang alam kung ilan yung niya, percentage. Pero pumapasok yung mga tira niya sa malayo Pusi, nakasagitna pa nakaparada. Tsaka tingin ko effective naman yung pagkakakuha nung team sa kanya. Kasi nga, di ba, first game niya, nabigyan siya kagad ng attention kahit wala siyang na-shoot. Pero kasi yung liga kasi na yun, hindi naman talaga dito. Kumbaga hindi kagaya nung PBA na malakasan. Pero pro pa din yun, pro league pa din yun. Kaya naisip ko noong una, matangkad siya kasi parang yung bumabantay sa kanya nung first game niya. Ayun kung first game yun, basta yung binibigyan siya na binibigyan, parang halos kasing laki lang niya, di ba? Kaya yun, akala ko matangkad siya. Hindi kagaya pag sa di ba? Kaya doon ko makikita na parang hindi kagaya sa PBA, di ba? Yung mga guard sa PBA malalaki talaga Hindi yung masyadong malaki, pero malaki pa din. Mga 6 ganyan, mga 5'11". Hindi lahat, pero karamihan matatangkad. Naging motovlog, naging Mr. Longbam. Nakita kasi natin Pero di pa rin tayo sure kung siya yun. Pero tingin ko siya yun Sakit sa mata. Ang hirap pagka may ganyan, yung nag-blink. Okay, AX. Sarap talaga motor dito sa AX. Pag gantong oras pag traffic, mabibisit ka rin talaga Pero pag gantong maluwag, sarap. Talaga ang double head check dyan. Isa kasi mabilis, baka hindi ko makikita. Cavitex. Okay, unang toll gate.
Okay, tapos na. Pansin nyo, wala tayong ano, nasira na siya. Bumitaw na naman yung baterya, nagkakahinang. Tapos nung hininang ko ulit, nag-blink na siya na nag-blink. Parang hindi na stable. Bumili na lang ulit ako ng bago. Bili ko sana yung kagaya yung kay Motodeck. Kaso wala pala sa Pilipinas yun. Tinignan ko yung ano eh, sinearch ko. Yung kay Motodeck kasi may ano, may 6 inches ba yun? Or basta 5 point plus na ano, na may CarPlay. So may TPMS din yun. Yun na lang sana para meron pang ano, ang tawag dito, yung dashcam para sa motor, harap tsaka likod. Kaso nga, sabi niya nasa 3,000, di ba? Pero nung tinignan ko yung ano, 3,000 yung parang base. Pero hindi pa siya kompleto, hindi pa yata kasama yung camera. Hindi ako sure ah. Hindi ko tinignan maigi kasi parang yung mga option doon, yung mga additional siya eh, na kailangan mong bilhin. Hindi ko lang alam kung yung ano, kung gagamitin mo yung code ni Motodeck kasi may sinabi siyang code eh, na discount. Hindi ko alam kung makakompleto mo yan. Pero parang hindi 3,000 eh. Hindi ko na tinignan kasi namamahalan ako. Pero maganda sana yun. Tsaka kasi pag nakaparada, ano, may makakita, parang baka maisip nila na ano, naiwan yung cellphone. So, ano, mainit sa mata, kumbaga. Imbes na hindi na nga nila papansinin yung motor, nakita nila yun. Well, di naman lahat, pero syempre, nag-iingat lang tayo. Kaya parang nag-alangan ako. Kala ko sa ako eh. Kung sa ako yan, si Teacher Alien. Tsaka Raider J crossover yun eh. Ano ba to? R125 Sports. Tsaka Mitsukoshi. So ibig sabihin, ano yan, tingin ko Keyway. Maganda helmet nyo. Naka-rook siya. Rook. Classic. Kaso si Teacher Ellie, di na nakasako ngayon eh. Nakabag na siya eh. Legendary sa ako eh. Okay, dito na tayo sa madilim. Lakasan naman ang ilaw natin, no? Bagong linis kasi. Pagka naulan na, nalagyan ng putik, humihina eh. Kalimutan ko pala mag-withdraw. Wala na akong pera, wala akong cash. Bukas na lang pagpasok. Doggy, huwag ka dyan matulog, masasagasaan ka. Ang ganda pa naman ng kulay mo, para kang tiger. Ayun, pangalawang madilim. Antok na ako bigla. Kanina, buhay-buhay pa yung dugo natin sa expressway. Ito medyo naantok na ako. Yan, tagtag. Ang pagising. Mukhang kailangan natin pa-check kay press kung okay pa yung shocks natin. Kasi parang matagtag na talaga siya ngayon. Tolerable pa rin naman, pero yung bago kasi siya, ang ganda ng shocks niya eh. Yung mga lubak dito hindi ko masyado nararamdaman. Ngayon, ramdam na. Yung mga maliliit lang ha. Eh, tama naman yung tire pressure ko, +1 lang. Tingin ko wala naman masyadong ano dun, epekto. Sana pag ano, ang tayo pa kasi, ang hina natin bumawa sa Odo ngayon eh. Hindi naman kasi tayo nakakapag-ride masyado. Puro papasok lang tsaka pauwi. Tsaka hatid-hatid lang, ganun. Ganun lang yung mga biyahe natin. Check ko mamaya kung ilan na. Kasi alam ko 53, pwede na tayo magpaano eh, change oil. Ay hindi pala, ang 52 plus. Kasi maaga tayo nagpaano, hindi natin nakahintay yung 50k Odo nung nagpaano tayo. Mga 49 plus na yun. So mga 52 plus, pwede na tayo pa-change oil ulit. Pa-check natin yung shocks kung okay pa. Tagal-tagal na rin tayo walang ano, content kay press. Busy kasi, kunyari. Busy-busyhan.
Taba ng puso. Okay, so dito na tayo. Thank you na matindi sa pagsama. Hanggang sa muli. Bye bye.